Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po? Kamusta ang inyong mga bahay? Matulo ba? At isama natin sa ating panalangin ng kaligtasan, lalo tigit ng mga dadaanan o dinaanan ng bagyo. Nawa ay sa kasalukuyan, maraming lugar ang binabaha, maraming tao ang hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapagpahinga dahil nga sa patuloy na pagbuhos ng ulan. Kung kaya nararapat talaga na atin pong pinaghahandaan bago pa man dumating, dapat ay alam na natin. Kaya lang, taon-taon o sa tuwing may bagyo, nararanasan natin ng paghihirap o nahihirapan tayo, kasi nga hindi rin naman talaga tayo natututo. At talagang mapapaisip ka, ano bang problema? Saan ba nanggagaling ang problema? Kung kaya kailangan talaga natin makinig sa salita ng Diyos, dahil ito ang nagdadala sa atin sa isang mabuti at tamang direksyon tungo sa ating paglilingkod. Kaya atin po munang balikan ang ilan sa mga paalala sa atin na mga ipinahayag sa buong linggong ito. Nung Lunes, may lumapit kay Jesus na isang leader o lingkod sa templo at kanyang ipinapakiusap ang kanyang anak. Sabi niya sa ating Panginoong Hesukristo, "Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, mabubuhay siya." So ito yung isang tao na
lumapit, daladala ang pag-asa na tanging si Kristo ang makakatulong sa kanya. At sa mga ganitong pangyayari, nung Martes, ipinaalala sa atin ni Kristo yung kahalagahan ng pananalangin natin ng sama-sama. Ang sabi niya, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mga manggagawa, mga maglilingkod, dahil napakaraming tao ang nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng gabay. Kung kaya, nung Miyerkules, kasunod nito ay pinili niya at pinalanganan ang 12 apostol. At dito kanyang inahabilin na ang gagawin ng mga apostol. Sabi niya, umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Nung Huwebes, sa pagpapatuloy ng kanyang parang orientation o guidelines na dapat gawin ng mga alagad, ang sabi niya, pagpasok ninyo sa anumang bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kahapon, Biyernes, ang paalala niya muli sa kanyang mga alagad dahil hindi naman madali ang kanilang tatahakin, hindi madali ang kanilang susuungin. Pero ang paalala niya, maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. At ngayon, sa narinig natin pahayag sa ating Ebanghelyo, sinabi ni Kristo, walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang kanilang pagsunod, nangangailangan ng katapatan, ang kanilang pagsunod, nangangailangan ng pagiging authentic o totoo. Basta't ipahayag ang katotohanan, maraming tao ang gagawa ng kasinungalingan, maraming tao ang mag-iimbento ng kung ano-ano tungkol sa kanila. Pero yung sinasabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, walang hindi mabubunyag. Basta't manatili lang sila sa katotohanan. At ito rin yung magandang paalala sa atin, na huwag nating hayaang matabunan, huwag nating hayaan din na manahimik lang tayo. Kung alam natin ang totoo, ipahayag mo. Kung hindi man, huwag ka nang gumawa ng kwento na magpapagulo lang sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga itong mga nangyayari, maging ang mga hearing natin na naririnig, na nasusubaybayan, ito unti-unti rin naman natin nakikita kung sino talaga ang nagsasabi ng katotohanan at kung sino ang naglilihis sa katotohanan para gawan at baliktarin ang katotohanan. Pero muli, ang paanyaya sa atin, tayo mismo, nakakapakinig din naman tayo, mas piliin natin mamuhay sa katotohanan. Amen?